Ito nang hinahanap ko sa ating pag-isa, samputsyado ng ating kalahating kilong baboy para sa ating isang sitaw, kalabasa at kangkong. Ayan. Ayan nun. Naglabas na ng sariling mantika. So, wala akong nilagay ditong asin dahil magbabagoong tayo. Ang nilagay ko lang dito, paminta at magic sarap o seasoning. Now, maglalagay na tayo ng bagoong. Ito si bagoong, oh. Ay. So, since na ang ating bagoong ay frozen, tulog ang mantika, ihahalo natin para malusaw yung kanyang mantika. Kaya kanina nung nag-isa ako nito, konting-konting mantika lang ang nilagay ko pang gisa sa sibas bawang. Kasi ang taba ng karne, mamantika, plus yung mantika pa sa bagoong. Kasi yung bagoong natin naka-pre-cook na. Hindi ito masabaw. Konting sabaw na pampaluto lang ng sitaw at kalabasa. So ito na, nagmantika ng ating bagoong. Ilalagay ko na ang sitaw. Itong sitaw ay 1 kilo. Mamaya na ako maglagay ng konting tubig. Isa ko muna. Bagoong nga magpapasarap. Kunti yan. Di ko na problema kung di na lang masabay ang trip ko. Takpan na natin sandali. Siguro mga 3 minutes lang. Ito na. Ito na. Nakasimbot na ng init ating sitaw. Lagay ko na ang kalabasa. Halo. Para mag-welcombay na ang lasa. At maglagay na tayo ng konting tubig para maluto ang ating gulay. So beautiful, green and yellow. Now maglagay na tayo ng Pasig River. Alam mo ano ibig sabihin ng Pasig River, sir? Bahala kayo kung gaano kadami ang tubig na ilalagay ninyo. So haluin natin. Cut guys, cut. Cut. Yan. So, hayaan lang natin hanggang sa kumulo. Habang pinapakulo ko yung luto ko, sine-check ko yung garden ko. So, buhay na. Ayan, bagong usli yan na dahon. Nung itinanim ko sila, itong 3 lang. Itong 3 dahon lang ang meron. Oh. Ngayon, after a month, may bago nang umusli. Ayan, oh, baby pa siya. Oh, napaka-light pa ng color. Compare mo dyan na matanda ng color, green na. Ito naman, nung bago ko itong tanim, maliit lang. Hanggang dito lang sila ngayon, lumaki na. Tumangkad na sila. So now, balik na tayo sa ating luto. Tingnan natin kung kumulo na. Ayan na, kumulo na. Haluin natin para ang nasa ilalim ay hindi maunang maluto. Para pantay pa rin sila maluto. Kasi yung nasa taas, hindi masyadong sagip ng init yon. So now, medyo half-cook naman ng ating kalabasa. Ilalagay ko na ang kangkong para maluto na din. Ito na ating kangkong, ihahalo ko na. As you can see, wala akong nilagay na kung anong mga panglasa kasi nga, yung bagoong maalat na. So pagluto na itong ating lahat ng gulay, saka ko lang titikman para sa final taste kung tama na ang alat. Kasi ang nilagay ko lang naman dito, sibuyas, bawang at paminta. At isang pack na seasoning.